Hontiveros, sapol na sapol kay Dr. Loren Badoy dahil sa pamumulitika nito laban sa magamang Duterte na pati mga kalapit ng mga Duterte ay pinag-iinitan nito. Isa na rito si Pastor Apollo Kibuloy kung saan nagpapahayag ang dating Pangulo si Rodrigo Roa Duterte laban sa mga dilawan at sa mga katiwalian. Galit na galit si Risa Hontiveros dahil ang mag-amang Duterte ay isang malaking banta o tinik sa kanilang grupong mga dilawan. Lalong-lalo na sa pagkakulong ni Dilima na halos every now and then ay nandoon si Hontiveros sa kulungan ni Dilima. Kaya laking galit niya dito sa Duterte at sukdula na itong nagpapakampi sa mga ICC upang maipakulong ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte para tuluyan ng mawala ang mga tinik sa kanilang mga lalamunan. Itong si Duterte. Kaya pati si Pastor Apollo Kibuloy ay nadamay dahil sa kanilang galit sa mga Duterte. At dahil ito ay ang may-ari ng SMNI. Kaya kung ano-ano na lang kaso ang ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang lahat ay walang katotohanan dahil ang mga witnesses niya o mga source niya ay puro palpak. Kaya Risa Hontiveros, tumigil ka na. Nung ako ay nagsisilbi sa bayan under the landmark presidency of Rodrigo Roa Duterte, napabagsak natin ang komunistang teroristang Pilipinas. Napakalaki ng papel na ginampanan ni Pastor Kibuloy dito. Sinalap niya kami, sinalap niya ako at si General Guardale at si Eric at tinanong niya ako kasi ako yung head ng communications noon ng NTF-EDCA. Pwede ba mag-program kayo sa SMNI? Matagal nila akong hinanap. Sinabi ko hindi pwede kasi walang pera ang gobyerno. Ayaw ni Dear Arnold kasi meron tayong government communication. Pero na sinabi ni Pastor, libre! Akay ko yung ginagagalit ni Risa Hontiveros na si Pastor Kibuloy napakaliwanag ng track record. Si Pastor Kibuloy nandiyan na, lumalaban mag-isa. Lumalaban nagsusunan para sa si Pastor sumusugan na. Hanggang ngayon, ng SMNI lang. Hindi isang network. Hindi ka ang gobyerno ito. So, sino ba yung gobyerno dito, Silero? Dito
Nalulungkot ako kasi nakita ko ngayon lumabas na ang order galing sa DOJ na yung mga kaso ni Pastor. Yun kahit na malungkot tayo, sige, tamang forum yun eh. Babatas tayo eh, di ba? Pero Senado, hindi. Nakakala na naman ang gusto ni Pastor umarap sa korte. At yung mga ipinaparada nitong senador na ito ay tapos na yung mga kaso na yun. Anong kaso legislator ito? Siya mismo ang lumalabag ng batas para ito yung mga kongresista na nagdelay sa amin ni Eric na illegally at arbitrarily sa Kongreso. So, sabihin ko sa inyo ang katotohanan ngayon. Tayo, CPRRT, ang ibinigay niya kay President Bongbong Marcos ang isang CPP, NPA, NPF na tapak na. Ngunit, dahil sa pamumulitika, si Speaker Martin Romualdez at ginawang kaibigan pa ang CPP, NPA, NPF, lumalakas na naman ito mga salot ng ito. Ang CPP-NPA, NDF ay yung tatlong agwang na nasa Kongreso, si Frank Castro, ng Alliance of Foster Teachers, si Raul Manuel, ng Kabataan Party at si Arlene Rosas, ang Gabriela ay nasa likod ng lahat ng pag-isipet at pagmamalapit sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Sigurado ako doon, ang malungkot ng sino ay nakikipagsagwata ng gobyerno. Hindi mo akalain nung binigay mo ang buhay mo sa laban na ito. Ang magiging kalaban mo dito ay ang gobyerno dito. Paano nangyari ito? Anong ibig sabihin ito? Wala nang pakialam. Ito mga politikong ito. Na ang mga anak natin, hindi na natin maibilang kung ilan ang mga pagkamatay. Bilang NPA, mga kapatid nating katutubo na pinagpamatay sa mga CPP-NPA NDF na ito. Ano yung sabihin kung nila ang kanilang mga ambisyon? So, kung kaya, kailangan natin magkapit-bitig at magtulungan dito. Maraming salamat. Ang buong bansa ng bayan ay ang taong bayan. Hindi ang senador. Hindi ang senador na katulad ng Vice President natin, ang pakiramdam ko ay katulad ng sinabi ng Vice President natin, I do not respect her. Okay, so, tayo ay magtutulungan at tatapusin natin ito. Bibigyan natin ng lesyon. Bibigyan natin ng lesyon sa mga makakabuso. Sa mga nagkakaroon ngayon, at tuturuan natin sila na ang totoong pwersa ng bayan ay ang taong bayan. What's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita